Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal naming Panginoong Diyos. Papuri at pasasalamat sa lahat ng biyaya na aming tinatanggap sa araw-araw. Muli ay bigyan mo kami ng iyong inspirasyon upang matutunan at maisabuhay ang aral na ibibigay mo sa amin sa linggong ito. Nawa, Ama, patuloy kaming manalig, patuloy kaming manampalataya upang kami ay umunlad sa buhay Kristiyano bilang tunay mong mga anak. Hinihiling namin ito, Ama, kaisa ng Espiritu Santo at ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli naririto ako upang magbigay ng maikling pagninilay para sa ebanghelyo natin sa linggong ito. Ang ebanghelyo natin ay kapistahan o pagdiriwang ng kabanal-banalang sangtatlo o yung the feast or the solemnity of the Holy Trinity. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang ebanghelyo. I still have many things to tell you, but you cannot bear them now. When He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not give His own message, but will speak only of what He hears, and He will declare to you the things to come. He will take what is mine and make it known to you. In doing this, He will glorify me. All that the Father has is mine. Because of this, I have just told you that the Spirit will take what is mine and make it known to you. This is from the Gospel of St. John, the Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Sa mga nagdaang linggo ng pagdiriwang mula nung tinatawag natin Semana Santa o Mahal na Araw, muling pagkabuhay, dumating ang tinatawag natin Pentecostes o yung pagbaba ng Banal na Espiritu Santo at ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Ngayon naman ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Banal na Sangtatlo. Mga kaibigan, ito ay pagpapatunay lamang ng ating pananampalataya na ating pinaninindigan at ating pinananaligan ay kay Kristo mismo nagmumula. Kay Jesus nang gagaling ang pagkakaisa o ang pagiging isa ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kadalasan maririnig natin sa Ebanghelyo na si Kristo ay sumasa Ama at ang Ama ay nakay Kristo. Ngunit dito naman sa pagkakataong ito ay binigyan ng diin ng Panginoong Hesus kung paanong kumikilos at kung paanong gumagalaw sa papel na kanyang ginagampanan sa pagliligtas ang banal na Espiritu Santo o ang tinatawag natin tatlong persona sa isang Diyos. Maaring sabihin natin mabibilang sa ating mga daliri o matatandaan natin kung mga ilang beses pumailan lang sa Ebanghelyo ang pagbanggit ng Ama sa Banal na Espiritu at ito rin kay Kristo. Ngunit ngayon, ito ay pagkakataon na binibigyan ng tuldok o tinutuldukan ng ating Panginoon kung gaanong kailangan natin intindihin, unawain at sampalatayanan ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa bawat isa. Natatandaan po natin na si Kristo bago siya umakyat dahil siya ay para paakyat na sa langit at hindi natin makakapiling katawan, presensya niya, kung kaya't inihahabili niya ang banal na Espiritu Santo na siyang gagabay at siyang magbibigay sa atin ng pagkakataon upang mas lalo natin mapalalim ang ating ugnayan sa Panginoong Hesus na siyang naging daan upang makilala natin ang pag-ibig at pagmamahal ng Ama. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ay isang paanyaya para sa ating lahat na ang Panginoong Hesus ay binibigyan tayo ng pagkakataon
tayo ay inaanyayahan na mas palalimin natin ang ating ugnayan kay Kristo, ang ating ugnayan sa Panginoong Diyos, sa pananampalataya na mayroon tayo, subalit ito ay kikilos at lalalim lamang kung ihinahayaan natin kumilos ang banal na Espiritu sa ating buhay. Tandaan natin, ang banal na Espiritu ang siyang kumilos at nagbigay daan sa pamamagitan ng ating sakramento na ating tinanggap sa pamamagitan ng biniyag, sa pamamagitan ng kumpil, at lahat ng sakramentong ating tinatanggap, ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo ay nananalaytay sa ating buhay pananampalataya, sa ating buhay Kristiyano. Kaya kapag tayo ay nagkakaproblema, tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na mga balakid sa buhay, bakit hindi natin hayaan na pakilusin ang banal na Espiritu na nasa sa atin sa pamamagitan ng pananalig at pananampalataya kay Kristo upang maging buhay na saksi ang bawat isa. Tayong lahat na ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo na iniwan niya sa atin at hanggang ngayon ay nananatiling buhay, nananatiling kumikilos sa ating lahat. Naalala ko yung isang kwento ng isang kaibigan kong pari. Meron daw sa kanyang nagsabi na minsan daw ay merong isang tao na kanyang kakilala, siya ay nanaginip at sa kanyang panaginip ay para bang siya ay iniakyat sa langit at ang nakita niyang kasama niya ay yung tinatawag nating guardian angel. At pagpasok niya sa kalangitan, parang nagtaka daw tong taong ito sapagkat nakita niya, alam niya kaagad nung nandun sa gawing kanan ay alam niya na si Jesus sapagkat nakita niya ang mga paa at mga kamay ay mayroong bakas ng sugat. At nakita niya naman sa gitna na nagniningning, bagamat hindi raw niya nakita ang muka, nagniningning ang taong ito sa gitna o ang imahe na ito sa gitna at may korona. At yun ay alam niya na ito ay ang Diyos Ama. Subalit nagtataka siya, bakit wala dun sa kabila, walang nakaupo dun sa kabilang trono? Dahil alam natin ang banal na Sangtatlo. At maaring siguro napansin ng ating Panginoong Hesus at sabi daw sa kanya, bakit parang nagugulumihanan ka? Ang sabi raw ng taong ito sa kwento ng isang pari ay, alam kong ikaw ang aking Panginoong Hesus at ang nasa gitna ay ang Diyos Ama. Nagtataka lamang ako bakit wala yung kulang o may puwang sa tinatawag nating banal na Santatlo. At sinabi ni Jesus sa kanya, sapagkat yan ay trono o luklukan ng banal na Espiritu. Wala siya dito sa taas sapagkat hanggang ngayon siya ay nasa sanlibutan. Patuloy na hinihikayat, patuloy na inaanyayahan at patuloy na nagpapatibay sa pananampalataya at pananalig ng mga taong nagnanais dumulog at tumugon sa panawagan ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ko. At doon parang nagliwanag ang isipan ng taong ito. At nung siya ay magising sa kinabukasan, siya ay nagpurit, nagpasalamat sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang nagiging daan hanggang sa pagkakataong yon na nagpapatibay ng kanyang paniniwala at pananampalataya upang suungin ang lahat ng suliranin sa kanyang buhay. Mga kaibigan, tayo rin ay binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Tunghayan po natin ang kwentong ito na maaaring nakakaligtaan natin sa maraming bagay, sa maraming aspeto na ating buhay, ngunit sa mga maliliit na kabutihan na ating nagagawa, sa maliliit na mga panahon o oras na inilalaan natin sa iba, sa mga pagkakataon na napapagtagumpayan natin ang suliranin sa ating buhay. Kaibigan, yan ay gawa ng banal na Espiritu. Yan ay luklok ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritong banal na siyang lumulukob at nagpapatibay sa ating lahat. Kaya wag kang mag-aatubili, wag kang matatakot o mangangamba. Kung nananawagan ka sa ating Panginoong Hesus, kung kumikilala ka sa Diyos Ama, kilalanin mo rin sana at bigyan mo ng kasing halaga ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo sapagkat
hindi natin kailanman makikilala ang Panginoong Hesus. Hindi natin kailanman mauunawaan ang salita ng Diyos. Hindi natin kailanman mapagtitibay ang sakramento na ating tinatanggap araw-araw, lalong-lalo na sa banal na Eucharistia, kung di kumikilos ang banal na Espiritu sa ating lahat. Kaya harinawa, magdiwang tayo mga minamahal. Meron tayong Diyos Ama, meron tayong Panginoong Hesus, at meron tayong banal na Espiritu na siyang nagbibigay liwanag at patuloy na gumagabay sa ating lahat. Manalig po tayo at pagpalain tayo ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, patuloy mo kaming subaybayan, patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kami, Panginoon, kalingain, at nang sa gayon ay manatili kami sa iyong pagkupkop at patuloy naming maramdaman ang pagkilos ng banal na Espiritu sa amin. Ama, papuri po at pasasalamat. Ama, luwalhati at niluluwalhati namin ang iyong banal na pangalan. Huwag po sana kayong mawawala, huwag po sana kayong lilisan sa aming piling, O Diyos Ama, nawa sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus at ng kalakasan at inspirasyon ng banal na Espiritu, ay patuloy kaming magsikap, patuloy kaming magsikhay upang hanapin at tunguhin ang iyong kaharian. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kaibigan, mabuhay ka. Mabuhay kang dala ang pagmamahal ng Panginoong Hesus at pag-ibig ng Ama, at mabuhay kang kumikilos ang banal na Espiritu sa iyong buhay na siyang magpapatibay ng iyong pananalig sa mas lalo pang magandang ugnayan ng iyong buhay espiritual sa ating Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.